before fruitfulness. Bakit na po tayo magsimpo? Nay. Ako. Yan. Ngayon po, meron po isang kwento. Sabi mo dito, meron daw pong isang tao, isang lalaki. Sabi niya, dumalaw siya sa isang farm. Sa isang farm na ito, okay, may natagpuan siya, of course, may farmer. Okay? May natagpuan po siyang farmer doon na nagtitil ng land. Nagbubungkal ng lupa. Okay? Kino-cultivate niya yung land na naandun. At nung makita po nito, the land was so rocky. Okay? Ibig sabihin, mabato yung lupa. Sa mga nagbubukid o nagtatanim, hindi po maganda ang lupa kapag mabato. Bakit po? Una, yan ay hindi tutubo ang halaman po diyan. Pero itong farmer dito, nakita niya, kinukultivate niya ito. At kung nakita po dito, every time na dadaan po yung taong ito doon, nakikita po niya yung farmer, kinukultivate yung land, dinitil niya yung land. In every season of harvest, hindi po maganda yung harvest because the land is rocky. Mabato po, hindi po mayaman yung lupa na pinagtatamnan. Pero nakita po niya doon, dahil nga po hindi impressive yung ani po, konti yung ani, pero naandun pa rin po yung farmer. At never po, every time na dadaan po yung lalaki doon, hindi po niya nakikitaan na nagko-complain yung farmer dito na ano ba to? Mabato naman? Ano ba to? Ilang kain lang yung naani ko dito. Hindi po niya nakitaan to. And season after season, year after years, lagi pong ganun yung harvest ng farmer na ito. And meron po isang pagkakataon, then the land suddenly, for so many years, for a very long period of time, napakadaming taon ng pagpapagal, pagpapagod, pagtitil ng lupa, na suddenly the land produces so much. Okay? Nagproduce to ng abundant harvest. Dati pa ilan-ilang kain lang na naaani niya. Ngayon sobrang dami niya nang naaani. Tapos nagtaka yung lalaki na dumadaan dito. Nilapitan niya yung farmer. Sabi nila sa farmer, ang tanong niya is this, "Hey farmer, what changed? Anong nangyari? Anong nagbago? Bakit biglang dumami yung ani mo?" Sagot ng farmer, dun sa lalaki nagtanong at curious, "Nothing changed this year." Sabi ng lalaki, "This soil was just ready." Tapos ang sabi pa niya, dagdag pa niya dito, ang wika niya, "I've been faithful all along." Sabi niya, walang nagbago. Ganun pa rin. Nagkataon lang, itong panahon na to, naging ready yung lupa. At kung naging ready yung lupa, hindi ako bumitaw. Kahit nung konti ang ani, marami ang ani, hindi ako bumitaw. Kaya po na-experience ng lalaki yung blessing noong pagtitil ng land. Bakit po? The lesson of faithfulness, okay, and the lesson of faithfulness before fruitfulness, hindi po ito in the economy of the Lord, never po ito mababaliktad. Never po uunahin ng Panginoon yung fruitfulness before faithfulness. It is always about faithfulness before fruitfulness. Wala pong tao ang aayaw sa pagpapala ng Panginoon. Wala pong sino mang Kristiyano, wala pong isang tao ang ayaw ng pagpapala ng Panginoon. But if we want the blessing of the Lord, whatever blessing it would be, alright, kabahagi po lagi dito at nauuna po lagi ang faithfulness. Fruitfulness is the result of long-time obedience, not instant success. Katulad po nung kaninang pinukwento ko, hindi po ma-experience ng farmer yung success and the abundant blessing of the land kung siya nung una pa lang, nagreklamo na siya at iniwan niya yung lupa at lumipat na lang sa ibang farm na maganda naman yung lupa. Alright? Fruitfulness is a result of long-time obedience and not instant success. In a spiritual truth, makita po natin ito. And listen to this carefully. God is not impressed and God will never ever be impressed, okay, by the results. Kailanman po hindi maging mai-impress ang Panginoon sa kung ano bang resulta. Hindi po siya mai-impress sa numero, hindi po siya mai-impress sa laki, o hindi mai-impress ang Panginoon sa recognition. The Lord will always be impressed with the faithfulness. Hindi po niya, wala po siyang pakialam
Kung tipong malaki, may turnout ang first fruit, wala po siyang pakialam kung magandang turnout natin ngayon, o hindi po wala po siyang pakialam kung marami tayong ministry, o maraming tao sa church, o lahat na nasa church, wala pong pakialam ang Panginoon doon. Ang tinitingnan, na-impress ang Panginoon kapag nakita niya na yung anak niya ay faithful sa Kanya. Ano niyo po kung bakit? Because in the principle of stewardship, faithfulness comes before fruitfulness. Ano niyo po kung bakit? God entrusts more only after He finds us faithful with what we already have. Ulitin ko po God entrusts more only after He finds us faithful with what we already have. Kung titignan niyo po in Luke chapter 12, verse 42, ang sabi po diyan, and the Lord said, who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season. Kung titignan niyo po ang konteksto po niyan, kung babalik po kayo ng konting verse, papaatras ng konti, in verse 35 to verse 37, makikita niyo po ito. Sabi po dito, sabi ng Luke, be dressed ready for service and keep your lamps, okay, burning. Sabi sa mga servants, manatili kayong handa. Panatiliin nyo yung mga lampara nyo ay laging may ilaw. Bakit po? Like servants waiting for their masters to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. Diba? Hindi po ibig sabihin wala yung master. Ibig sabihin, hindi mo siya paglilingkuran. Ang sinasabi dito, maging handa ka na kahit wala yung master mo, dapat nakabukas ang ilaw mo para anytime na kumatok ang master mo, hindi ka magpupumaho para buksan ang ilaw at ilawan ang kanyang dadaanan. In verse 37, it will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Truly, I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. Sa mga susunod pa po dito, ang tanong po ng sumulat dito, Panginoon, bakit po ba itinuturo po sa amin ang parabolang ito? Kaya po itinuturo ng Panginoon ang parabola o ang kwento pong ito ay para matutunan po natin na tayong mga mananampalataya, kung gusto po natin ang fruit ng Panginoon, kung gusto po natin ang blessing ng Panginoon, kailangan po tayong makita ng Panginoon faithful sa Kanya. Bakit po? Marami po sa atin, kapag nandyan ang Panginoon, nagtatapat tayo, pero pag wala ang Panginoon, ayaw magtapat. Pagka po may blessing ang Panginoon, nagtatapat sa Panginoon. Pero kapag kami pinagdadaanan, tumatalikod sa Panginoon. Di ba? Pagka po nandyan, merong increase o merong promotion, di ba? Tumalapit sa Panginoon, naglilikod sa Panginoon, tumatalima sa Panginoon. Pero kapag ka po nagkakaroon ng bigat ng problema, tumatalikod na sa Panginoon. And that is what the apostle, what this Luke is saying. Maging handa kayo sa master nyo. Kaya po ngayong umaga pong ito, in the principle of stewardship about faithfulness before fruitfulness, 4 na bagay lamang po ang gusto kong ibigay po sa inyo. Una, the call. Pangalawa, the character of stewardship. Pangatlo, the conduct of stewardship. And panghuli po is the commendation of stewardship. Doon po tayo, mabilis lang po tayo. The call of stewardship. We are entrusted and not entitled. Ano po ang sabi ng Luke chapter 12 verse 42? The Lord said, who then is that faithful and wise servant? Ang nakita po dito ng Panginoon, nakapukaw po ng kanyang mata. Ang tinanong Panginoon, sino ba yung faithful na yan? Sino ba yung matalinong servant na yan? It captured the mind of the Lord. It captured the eyes of the Lord. It captures the attention of the Lord. Sino yung faithful and wise servant na yan? Pero bago po ako mag-dig in doon, isipin niyo po ito. Look at me po muna. Ay, hindi po muna maigit ito. Tayo po ay tinawag ng Panginoon. Pinag-usapan na po natin ito 3 Sundays na. Tayo po ay tinawag na stewards ng Panginoon. Amen? Amen. Stewards are managers. Okay? We don't own a property, we don't own anything, we are just entrusted by the Lord of something. Okay? Naintindihan po natin na stewardship. Pero nakita niyo po ba ito?
At naitanong po ba natin sa ating mga sarili ito? Sino ba itong tao na ito? Sino ba itong Dennis na ito? Na kung ano man ang meron po ako ngayon ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Naitanong na po ba natin sa ating mga sarili yan? Sino ba ako para pagkatiwalaan ng Panginoon? Pag sinabi natin talento, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng talento ng pagkanta o magtugtog. Ang dami mo po pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon ng napakaraming talento. Pero binigyan ka ng Panginoon ng talento. Sino po ba tayo para bigyan ng Panginoon ng talento? Kung kayo ay pinagkalooban ng Panginoon, hindi lamang ng talento o di ng oras o time, sino ba naman tayo para bigyan ng Panginoon ng oras? Di ba? Sino ba naman tayo para bigyan ng Panginoon ng treasure? May mga iba po sa atin ngayong taon na ito, na-promote kayo. Ngayong taon na ito, nagdagdagan ng sahod nyo. Ngayong taon na ito, nagkaroon ka ng negosyo. Yung negosyo mo, nag-bloom ngayong taon na ito. The question is, if we are stewards, sino ba naman tayo para pagkatiwalaan ng Panginoon? Hindi po ba? Pero kung titingnan po natin, isa po sa pumukaw sa mata at naging kapansin-pansin sa mata ng Panginoon ay nung nakita niya, who then is that faithful and wise steward? A steward doesn't own anything. He manages what belongs to another. If we are stewards of God, we don't own whatever things we have on earth. We are just entrusted by the Lord ng mga bagay na meron po tayo. Kung ikaw mayroon kang napakaraming oras, yan ay pinagkatiwala sa iyo. Be good managers of that time. If the Lord gave you talent, pinilalaw ka ng Panginoon to give so many talent at pagkaroon ng maraming talento, ikaw ay ginawang manager ng mga talento niya ng Panginoon. Kung ikaw binigyan ng Panginoon ng treasures, whatever treasures it would be, di ba? Monetary, vehicle, whatever it would be, di ba? Pinagkatiwala ng Panginoon, even your testimonies, okay, belongs to the Lord. At makita po natin, stewardship begins when we understand ownership belongs to God. Ito po, mahirap po itong tanggapin. Kasi po tayo po, ang tingin po natin lahat ng bagay, lalo tigit kapag kami naghirapan natin, at dugot pawis natin, pinagpawisan tayo para makamtan yan, ang pakiwari po natin, atin na po iyon. But at the end of the day, kahit po buhay po natin, hindi po sa atin. Ipinagkatiwala din po ng Panginoon sa atin yan. Alright? Kaya po, the main application here that we are entrusted by the Lord, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Diba? And we are not entitled. Let me ask this question to each and every one of us. Tayo po ba katiwa-tiwala? Nakitanong niyo na po ba sa sarili niyo na po pwede mo ba tayong pagkatiwalaan? Mapagkakatiwalaan po ba tayo ng Panginoon? Kasi kung sa mundong itong ginagalawan natin, hindi po tayo pagkakatiwalaan, mas lalo po tumataas yung pribilehyo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na bakit ako pinagkatiwalaan ng Panginoon. Then you would realize, and you will be humbled by the Lord. Diba? Hindi, Panginoon, ang dami naman po mas privilege sa tao. Ang dahil po mas katiwa-tiwalang tao. Bakit ako po ang napili niyo? Pero dahil napili niyo po ako, salamat po, ginawa niyo akong manager. Diba? Maaari mas deserve na manager ang iba sa atin dito. Diba? Maaari mas deserve na steward ang iba sa atin dito. Pero kung anong pinagkaloob sa natin ng Panginoon, pinagkatiwala ng Panginoon, it's a great privilege na maintindihan natin na pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. The Lord entrusted into you and not entitled. Ano ibig sabihin ng entitlement? Yung naging entitled, yung feeling mo sa iyo yan. Kaya po, yung entrusted, yung kapag ka naintindihan mo yung principle ng stewardship, naintindihan po natin to, that we are just entrusted, alam niyo po kung paano kinukultivate yun yung puso natin. To those Christians and to those people who understand the principle of stewardship, nagkakaroon po ng humble spirit. Bakit? Hindi po akin yan eh. Hindi, wala ko po pwedeng ipagmalaki kasi hindi po akin yan. Pero yung feeling ng entitlement, ang kinukultivate sa puso niya, hindi po humbleness, kundi arrogance. Di ba? Nagiging arrogante, kaya ko yan, ako yan. Di ba? Dahil sa akin yan, kaya ganito yan. Laging ikaw, laging self-centered. Hindi po nagbibigay ng glory ang Panginoon. We are just entrusted by the Lord and we are not entitled. Pribilehyo po kung ano ang meron sa atin. Alright? Kaya po, maging aplikasyon po ng punto po na ito is for us to stop asking a question na, what do I want to do with my life? But
start asking the question, Lord, what do you want to do with the life that you've entrusted to me? Di ba? Marami sa atin, we are seeking for purpose in life. Ang tanong natin ay, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Pagmulat ng mata natin, ano bang gagawin ko ngayong araw na to? Bukas, Lunes na naman, balik sa reality ng pagtatrabaho o kung ginagawa natin, kung nag-aaral po tayo, ang tanong natin, ano bang gagawin ko sa buhay ko ngayon? Ano ba po pwede kong pagkakabalahan ngayong araw na to? Ano po pwede kong gawin? Di ba? But you never ask and start asking the Lord, Lord, what do you want to do with what you have entrusted me? Anong gagawin ko, Panginoon, sa buhay kong ito na ipinagkatiwala mo sa akin ngayong araw na ito o ngayong linggong ito? Lord, paano ko ba mag-glorify yung pangalan mo sa buhay na pinagkatiwala mo sa akin? Lord, salamat, Lunes na naman, di ba? O linggo na naman, buhay ako, humihinga ako. Ano pong pwede kong gawin para bigyan ng papuri ang pangalan mo? Magtatrabaho po ako, papasok ako sa eskwelahan, magninegosyo ako, ano pong gagawin ko sa buhay na ito na ipinagkatiwala sa akin, mabigyan ko po ng kaluwalhatian ang pangalan niyo. Alam niyo bakit? Because faithfulness begins when we surrender control. Kung gusto po natin, tingnan po natin, di ba? Kung gusto po natin ng fruitfulness, kailangan po ng faithfulness. Yung po dapat ang binibigyan ng focus po na natin bago po magkaroon ng fruit. At yung faithfulness, para magsimula po yung faithfulness niyan, kailangan natin maintindihan na tayo po ay dapat mag-surrender muna ng control. Bakit? If you put control on things, I tell you, it would be out of control. Alam niyo po bakit? Kasi po yung kaalaman po natin limitado. Hindi po natin alam lahat ng bagay. Hindi po natin alam ang solusyon sa lahat ng problema. Kahit po yung health po natin, hindi po natin kayang hawakan yan eh. Sino makakapagsabi malakas na kayo, bukas may karamdaman ka? It is out of our control. And if we put control on our head, it will be out of control. But if we put it in the hands of the Lord, di ba? Surely, and if we surrender everything to the Lord, surely He would be in control. Alam niyo bakit? Because the Lord handles the master plan of our life. From eternity past to eternity future, alam niya kung ano ang mangyayari sa iyo. At alam niya ang mangyayari sa iyo sa bawat desisyon ng buhay na gagawin mo. Kaya nga po ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang banal na salita para gabayan po tayo upang tayo ay hindi mapahamak. Faithfulness begins when we surrender control to the Lord. Lord, have control over my life. Lord, next year, this coming year, magkakolegyo na po ako. Have control over the desire of my heart. Ano po ba kukunin kong kurso? Lord, gusto ko po magnegosyo. Lord, have control. At tayo po pwede magnegosyo. Hindi porkit uso online selling ka. Di ba? Lahat pagka may uso, doon tayo. Pagka sinabi, anong kurso kukunin mo? Mag-IT na lang po ako. Bakit uso po ang IT eh? Di ba? Hindi porkit uso, nandun ka. Ang sabi mo sa Panginoon, kung ano po yung gusto niyo po sa akin, yung po dapat ang matupad. Kasi I know, kapag sinurrender ko po yung control ng buhay ko at ipinakontrol ka sa iyo, sigurado hindi ako mapapahamak at mapapariwara. Amen? The call of stewardship. We are to be entrusted and not entitled. Pangalawa, the character of stewardship. Doon pa rin po sa Luke chapter 12 verse 42. The Lord said, who then is that faithful and wise steward? Let me dwell on two words. Faithful and wise. These are two important characters that actually catches the attention of the Lord. Sino ba itong tapat na ito na servant? Sino ba itong matalinong servant na ito? Let me pause on that phrase muna. On that part of that passage. Bakit po? Una, nakaka-capture ng attention ng Panginoon yung dalawang karakter na ito. So, ibig sabihin, kung gusto natin makuha ang attention ng Panginoon, which is very important for us Christians, kailangan makita po niya tayong faithful. At kung gusto pa natin mas maging kapansin-pansin po tayo sa harapan ng Panginoon, kailangan matagpuan po niya tayong wise. Na ano? Na tagapangalaga.
para mas maintindihan po natin yung faithful and wise steward to. Ano po bang ibig sabihin ng faithful dito? God is looking and God is searching for His children to become dependable. Kapansin-pansin po, di ba, na kung sino ang maaasahan, di ba, yun po ang hinahanap. Hindi po ba? Marami pong magaling, marami pong matalino, marami pong napakadaming talento, marami pong mayaman, maraming oras. Pero kapag hindi po maaasahan, wala pong kwenta yan at walang silbi yan. Hindi po ba? Kahit po sa trabaho, di ba? Kapag isang tao tatamad-tamad at inutusan mo, hindi ginagawa yung pinagagawa mo sa trabaho, ano ibig sabihin yan? Hindi po dependable yan. Sigurado masisisante sa trabaho yan. Bakit? Hindi po kasi maaasahan eh. Hindi po ba? Yun din po sa Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon na karakter ng pagiging faithful ay dependable. Pastor, dependable naman po ako eh. Paano mo malaman kung dependable ka? Para malaman kung dependable ka, hindi mo tinitingnan yung ability mo. You don't look at the ability. We always look for the availability. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, di ba? Kahit anong gilas mo sa mga bagay-bagay, kahit marami kang talento, kahit mayaman ka, kahit marami kang testimony, kapag hindi ka available sa harapan ng Panginoon, hindi ka pa rin magagamit ng Panginoon. Bakit po? Marami naman pong hindi marunong kumanta eh. Marami pong hindi marunong tumugtog. If you look at our praise team, I would say this praise team is actually a work of grace ng Panginoon. If you are here more than 7 years ago or 10 years ago, when we started the praise team, ilan lang po kami dito eh. Hindi niyo po alam, hindi niyo po makikita na gano'n po kagaling tumugtog si Kuya Jeno. Hindi mo ba? Lahat nga po ng drummer namin noon nawala eh. Kaya ayaw ko na magaling ng drummer eh. Lahat na naging drummer dati naging backslider. Bakit po? It is not about the ability, it is always the availability. Marami po ako nakita in my short term of ministry. Marami po ako nakita hindi marunong kumanta. Pero ngayon, praise and worship leader. Marami po ako nakita hindi marunong tumugtog. Pero ngayon, tumutugtog. Marami po ako nakita pagdating sa pagkasalita, hindi magaling magsalita. Pero ngayon, pastor at nagpipreach. Bakit po? Sa larangan ng Panginoon, hindi po sa kanya mahalaga kung marami kang alam. Ang mahalaga sa Panginoon kapag maaasahan ka. It is not about the ability, it is always the availability. Bakit? Because God is the one who provides the ability. And He provides the ability to those who are available. Kapag hindi ka available, hindi ka ba... Kung gusto mo ng pagpapala ng Panginoon, pumosisyon ka sa lugar kung saan magpapaulan ng Panginoon ng pagpapala. Kung umuulan ng Panginoon ng pagpapala sa Manila, nasa Pasig ka, mamimiss mo yung pagpapala ng Panginoon. Why? Because you are not available. Faithfulness is about dependability. Maasahan. Diba? Kaya po, dahil nakaka-capture, di ba? Mamaya mahalaga mo yung susunod ko. Pinakahuling part nito, yung magugustuhan po natin. Hindi lang po faithful, yun din po may wisdom. Hindi po wisdom ay knowledgeable. There's a difference between wisdom and knowledge. Ano pong difference yung dalawa? Doon po muna sa knowledge. Yung knowledge are acquired information, acquired data, acquired skill because of books and those who are what is being taught to us at school. Ang tawag dyan, knowledge. Diba? Kaya sabi nga ni Ernie Baron, kapag may knowledge, may power. Diba? Yun yung knowledge. Ano po yung wisdom? Wisdom is far higher than knowledge. Kung ang knowledge, matatagpuan mo sa libro at training sa mundong ito, yung wisdom, ito yung kaalaman na nanggagaling sa Panginoon. Kaya ang tawag dyan, discernment. Ang discernment, hindi po para ikaw ay magaling at manghula. Ang discernment, ito yung wisdom na ibinibigay ng Panginoon, your undeserved wisdom, undeserved knowledge na ipinagkakalaw ng Panginoon sa atin para po tayo ay mapabuti. Ang tawag doon ay wisdom. So you don't just pray for knowledge. We pray for the wisdom that comes from above. Kasi mahalaga po iyon. Bakit po? Sa Panginoon, God looks at faithfulness, okay, being dependable, and God looks at the person who has wisdom.
yung may discernment. Okay? Bakit po? Faithfulness is consistency when no one is watching. Remember Luke chapter 12 verse 37, 35 to 37, kahit wala yung amo mo, panatiliin mo na nakabukas yung lampara para pag dumating yung master mo at kumatok sa pintuan, hindi ka na nagkukumahog para buksan pa yung lampara at handa ka na andun ka para ilawan yung master mo. Pinagsisilbihan mo ang master mo kahit wala siya doon. Yun ang taong faithful. Yun ang taong may wisdom. Faithfulness is consistency when no one is watching. Christians, even your pastor is not watching. Even the Lord, if it seems like the Lord is not watching, serve Him and be faithful to the Lord. Wisdom is applying God's truth in daily decision. Hindi lamang po ina-apply o binabasa yung salita ng Diyos. Maganda po diyan ay pina-apply sa buhay po natin. Ano po sabi ng Bible? Let us meditate in the word of the Lord day and night. Diba? Pag nilay-nilayan natin, basahin po natin, at hindi lamang po natin basahin, kundi unawain din po natin ang sinasabi ng Panginoon. Kasi sa loob ng banal na kasulatan niya, libo-libo, milyon-milyong wisdom ang matatagpuan natin dyan na makakatulong sa paglago po natin sa ating pananampalataya. And when we read the Scripture, when we understand the Scripture, don't just share the Scripture, don't just interpret the Scripture. The most important thing is for you, na kung naintindihan mo dito, i-apply po natin sa ating buhay. It is not about interpretation of the Scripture. Sabi ko nga po, kapag tinuturo po namin sa Bible School ito, marami po ang kaya mag-interpret ng Scripture. Sa tayo po magaling na mga Bible scholars, 2-5 po ang magaling na marami po mga 2-5 magaling mag-interpret ng Scripture. Iba nga po, nasa mga TV pa eh. Iba nasa YouTube channel pa eh. Pero paano malalaman na magaling ang nag-i-interpret ng Scripture kapag ini-interpret niya, ina-apply niya sa buhay niya? Kasi kahit po maputo ng litid ko, kakasigaw dito sa pulpitong ito, pero kapag hindi nyo nakikita sa akin to, wala po sa testimony ko yun. Sumigaw lang ako. In 2 Corinthians, sasabihin ng Bible, you are just like a tinkling cymbal. Para ka lang isang maingay na cymbal ng drums. Pero kapag nakikita sa buhay po natin, yung pong ating pinag-aaralan at binabasa, it becomes a living testimony of God's grace sa buhay po natin. Be faithful in small things before expecting bigger responsibilities. Basta akin sa akin, grandos kagad eh. Hindi, kaya ko to. Tunga muna sa maliit na bagay. If it's a praise team, sasabi ko sa kanila, madaling tumugtog. Madaling tumugtog ng bass, madaling tumugtog ng gitara, madaling tumugtog ng drums. Pag-araw ka madali. Pero alam nyo kung ano mahirap? I-maintain yan. Kapag kasimpleng pagpupunas at paglilinis hindi mo kayang gawin, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan yan. Bakit? Kasi kapag hindi mo mag-alaga ng mga instrumento yan, masisira lang yan. Mawawala ng silbihan, mawawala ng kwenta, magiging paperweight lang at dekorasyon lang yan. Di ba? Ang sasabi dito, let us be faithful in small things. Sa mga maliit na bagay. If we want bigger things, di ba? Kailangan maging tapat muna tayo sa maliit na bagay. Be consistent sa ilang bagay sa buhay po natin. A faithful and a wise steward of God who is going to be blessed by the Lord is consistent in 4 things. Alam niyo po ano yun? Consistent in prayer. Nanalangin. Consistent in giving. Giving worship to the Lord, giving time to the Lord, giving your talents to the Lord, giving your treasures to the Lord, giving your testimony to the Lord. Yun po ay pagiging consistent para masabing faithful and wise ka. Faithful and consistent in serving the Lord sa lahat ng aspeto na nilingkod ka sa Panginoon. At pinaka-importante, consistent in obedience sa Panginoon. Pastor, obedient naman po ako. 99.9% po ako obedient sa Panginoon. I tell you, if you're 99.9% obedient to the Lord, you're still disobedient. Diba? Eh, hindi 100% eh. May mga hindi ka pa rin sinusunod sa Panginoon eh. Consistent in obedience. Bakit? Let us remember this. God measures obedience, not outcomes. Hindi po sinusukat ng Panginoon ang resulta. Hindi po tumitingin sa Panginoon when the Lord looks
sa IBC Manila from heaven above, hindi po niya titingnan na nasa building to mga to Mabuti naman naka-aircon na sila. Buti naman. Hindi po titingnan ng Panginoon. Ang titingnan ng Panginoon, yung church na ito, yung mga miyembro sa church na ito, napaproud ako. Bakit? Kasi obedient sila. Yung willing sumunod, yan kahit hindi naiintindihan ang plano ko, willing sumunod at titiwala sa akin. Because God measures obedience and not outcome. Wala po kwenta sa Panginoon ng outcome. Ulitin ko po, never ever will the Lord be impressed about the amount. Never ever the Lord will be impressed doon po sa mga bagay na po pwede po natin ibigay sa Panginoon. He would always be impressed doon sa katapatan ng kanyang mga anak. The question is when the Lord looks from above, is He looking at me as a faithful and wise servant or steward? Or am I just an ordinary steward na nilalagpasan ng iba? Kasi yung iba, kaya niyang pagpalain, sa'yo hirap kang pagpalain kasi hindi ka dependable at hindi ka humihingi ng wisdom of the Lord. If we want the attention of the Lord, kailangan po matagpuan tayo ng Panginoon faithful and wise, dependable and with wisdom and discernment from the Lord. Pangatlo po, hindi lamang po the call of stewardship, hindi lamang po the character of stewardship. Pag-usapan po natin the conduct of stewardship. Bakit po? A steward's role, maintindihan po natin, is to serve the master. A steward's role is not only to serve his master, but to serve others as well. At makita po nito at the right time, with the right provision. Okay? Steward is not to be self-centered. It is to be service-oriented. Remember, sinabi ko po kayo na sa inyo, kapag ka po ang puso ng isang tao ay stewardship ang mindset, nagiging humble po siya. Okay? Matututo po siya magpakumbaba. Pero kapag ka po ang isang tao, tingin niya, entitled siya, at kaya meron siya niyan, dahil sa tingin niya, galing ngayon, ang tao nagiging arrogante o nagiging mayabang. Ganon din po sa pagkakataong ito. Kapag ka po tayo, ang dapat na karakter at conduct na nakikita po sa atin, okay, na tayo po ay serving others faithfully. Kaya po sabi sa Luke chapter 2 verse 22, to give them their portion of meat in due season. Bakit po? Ang punto po dito is for us not to be self-centered, hindi tutok sa sarili natin, kundi tutok sa paglilingkod sa Panginoon at tutok sa paglilingkod sa iba. Yun po ang conduct ng stewardship. Lahat po tayo pinagkalooban ng spiritual gifts ng Panginoon. Wala pong isang mananampalataya na hindi po pinagkalooban ng Panginoon ng spiritual gift. Iba po sa atin, may spiritual gift of teaching, spiritual gift of exhortation, iba't ibang spiritual gifts. Iba nga po, may iba pa, dalawa pa, tatlo pa eh. Di ba? Yung iba pa, ang apelido ng spiritual gifts nila, Pacquiao. Bakit po? Pinakyaw mo lahat ng spiritual gifts. Lahat nasa iyo. Pero kahit nasa yung spiritual gifts na yan, kapag ka hindi mo ginagamit sa Panginoon, walang kwenta yan. Use our spiritual gifts to what? To bless others. Remember, lagi po may sinasabi, if we are blessed by the Lord, pakitaas nga po yung kamay ng mga taong pinagpala ng Panginoon. Kahit anong blessing po yan. Ngayon, hindi ko tatanungin kung pera yung pinagpala kayo. Bakit po? Baka mamaya may mangutang sa inyo. Hindi ko po gagawin yun. Pero tingin nyo, bless kayo ng Panginoon, taas nga po kamay nyo. Yan. Bababa nyo na po. If you think you are blessed by the Lord, you are blessed by the Lord to become a blessing to others. That is the principle of stewardship. Lahat po ng blessing na meron tayo, may impact po sa iba. Yan po ang good stewards. Hindi tayo, dahil nga po, di ba, sa hindi self-centered. Di ba sabi ko may dumating na blessing? Ano po iniisip natin? Blessing eh. Bigyan example, kakatapos na ng December eh. Mayroong 13-month bonus. Hindi ko napapakakatin ng kamay nyo. Bakit? Alam ko, ubus na. Okay? May 13-month bonus kayo. Ang sasabihin ko lang sa inyo, sana all. Okay? Pero may 13-month bonus kayo, may blessing po yun, di ba ba? Amen? Amen. Pagka may 13 bonus kayo, anong iniisip nyo kagad? Siyape.
Di ba? Gitara, Shopee, shopping. Di ba? Yung kagad na naisip natin eh. But never did we thought, okay, na tipong, bakit niya ako pinagpala? Have you ever experienced this? Yung wala ka namang pangailangan. Pag-usapan natin pera muna ah. Yung madaling paliwanag ng illustration eh. Pinagpala ka ng Panginoon ng sobra doon sa pangailangan mo sa buwan na ito. Kapag ka pinagpala ka ng Panginoon, ang iniisip mo natin kagad ay, may pang-Shopee ako, pwede ko i-check out yung 1,000 kung nasa add to cart, na add to cart lang, na out of stock na nandun pa rin. Diba? Yung kagad isip natin, but never did we thought that we are blessed to become a blessing to others. Bakit niya may sobra kung 1,000? Siguro, gagamitin ito ng Panginoon para maging blessing mo sa iba. Di ba? The mindset of a steward is kapag ka po may blessing siya, hindi po niya iniisip muna ang sarili niya. Ang iniisip muna niya iba. Alam niyo po, sa mga magulang na katulad ko, maintindihan yung principle ng stewardship. Bakit po? Sa mga tatay na katulad ko nagtatrabaho, at sa mga nanay na imbis na nasa tahanan nagtatrabaho din po tayo, hindi po ba kapag ka pumasok ang sahod nyo, ang unang iniisip nyo anong pangailangan ng bahay at anong pangailangan ng mga anak nyo? Yung tipong, yung damit mo kailangan mo ng palitan, hindi mo palit-palitan kasi lumalapit yung anak mo sa'yo na may kailangan sa eskwela. Hindi po ba? Principle of stewardship. Hindi nagiging self-centered. Iniisip yung blessing para maging blessing muna sa iba. Ngayon, the principle of giving, the blessing of the Lord is not in receiving, it is always in giving. Pansinin niyo, kung sino yung taong generous, siya yung pinagpapala ng Panginoon ng sobra. Paso talaga, panoorin niyo po lahat ng testimony ng Fruit of First Testimony speakers natin. Makikita niyo kayo mga testimony kung paano sila pinagpala ng Panginoon. Use our gifts to bless others and not to build your name. Ito, napansin po natin to, di ba? Di ba kapag ka-eleksyon, napansin natin to. Kahit nga po eleksyon, yung bagong eleksyon, may pinapagawang kalye. This is the project of mayor, di ba? This is the project of congressman. Diba? Anong tawag po dyan? Sa mga poster na gano'n. Pag politiko gumagawa, ang tawag sa kanila? Ha? Ano? Blood control project. May tawag po dyan eh. Ano po? Yung Tagalog. Ha? May narinig ko eh. Epal. Hindi ko na masabi talaga eh. Salamat po. Kapag kami nalagbag mo mukha mo dyan, at hindi mo mga pera ginamit dyan, ang tawag sa'yo ay epal. Ano epal? Papapel ka lang. Hindi po ba? The conduct of a steward is that you don't build your name. You glorify God's name. Hindi po ba? Kung meron ka, hindi mo na kailangan, project ni pastor. Hindi mo pwede balagbag yun. Bakit po? Hindi po akin yan. Manager po ako ng Panginoon. Ako po ay taga-implement lang ng mga pinag-uutos ng Panginoon. Bakit hindi babalagbag ang pagbumukha ko dyan? Diba? Dapat ang nag-glorify po lagi ay ang Panginoon. That should be the conduct of a steward. Kapag kami blessing ka, pag sinabi, ang galing mo kumanta, maliit na bagay. Alam mo naman, diba? Nag-practice kayo ako. Diba? Pagka sinabi, ang galing mo ah! Alam niyo po, biyaya po ni Lord. Dahil totoo po, kung wala ang biyaya ni Lord, hindi ko po magagawa yan. That's the conduct of a steward. Humble. You build not your name, but you glorify God's name. Serve, even when it is inconvenient. Mahirap po mag-serve the Lord kapag inconvenient, di ba? You go back with the testimony speaker natin kanina. Nung narinig ko yun, pwede ko sabihin sa kanya, anak, huwag ka na magbigay ng first fruit mo. Tingin ko kailangan mo eh. But I won't do that. Kasi sila na pa yung nag-uusap eh. Inconvenient sa kanya yun eh. Pero alam bakit niya binibigay at kaya niya ibigay?
Kasi nakita niya kung gaano naging tapat sa kanyang Panginoon. At alam niya, magiging tapat ang Panginoon sa kanya. Kasi never nagkulang ang Panginoon sa kanya. Ask, who am I feeling spiritually, emotionally, and practically? And last, pinakagusto natin, the commendation of stewardship. Fruit follows faithfulness. God promotes stewards. Increased influence and fruitfulness are rewards, not starting points. Luke chapter 12 verse 44. He will make him ruler over all that he had. Isipin niyo po yun. Sinimulan kang subukin ng Panginoon sa maliit na bagay na pinagkatiwalaan. Pero nung nakita ka ng Panginoon, faithful ka, dependable ka, wise and may discernment ka, sabi ng Panginoon, ipagkakatiwala ko sa iyo ang maraming bagay. God promotes faithful stewards. Bakit? Don't chase for fruitfulness. You always chase faithfulness. Bakit po? Because as we trust God with the results, what we are faithful with today determines what God entrusts to us tomorrow. Ulitin ko po I'm almost done. What we are faithful today determine what God entrusts to you tomorrow. Kung gaano ka faithful ngayon, makikita mo, kapag ka natagpuan kang faithful ng Panginoon sa maliit na bagay ngayon, makikita mo kung gaano ka pagkakatiwala ng Panginoon sa maraming bagay. Bakit? Hindi mo napansin, kung ang negosyo mo dati ito lang, bakit ito na ang negosyo mo? Bakit ang laki na ng negosyo mo ngayon? Kasi sa maliit na bagay, naging tapat ka eh. Pinagkatiwalaan ka. Bakit dati tumutugtog ka lang? Ngayon, praise and worship leader ka na. Kasi naging faithful ka sa Panginoon sa maliit na bagay eh. Bakit dati ito lang ang trabaho mo, clerk ka lang, clerk ang trabaho mo. Pero ngayon, ikaw na yung owner ng company. Alam niyo bakit? Nakita kasi ng Panginoon eh. May kakayanan ng Panginoon i-promote ka sa kung ano man meron ka ngayon. Maliit man yung bagay na meron ka, maliit man yung talento na meron ka, kapag ka nakita ka ng Panginoon na faithful ka sa Kanya, maaari po niyang ipagkatiwala ka sa iyo ang mas malaki pa. Kaya nga po ang tanong, bakit ka nananatiling dyan na lang? Kung bakit ganyan pa lang ang pinagkakatiwala sa iyo, kasi hanggang dyan lang ang faithfulness mo. Because if we are faithful with little things, He would reward us and He would make us stewards of greater things. And last, God does not reward visible success first. Alam niyo po kung ano reward ni Lord? He rewards faithful obedience. And yung gusto natin, fruitfulness follows. God is not asking, how much did you produce today? What God is asking, were you faithful with what I gave you? Hindi po tatanong ng Panginoon, magkano kinita mo? Gano'ng kadami talento mo? Gano'ng karami, hindi tatanong po ng Panginoon yun. Kasi hindi niya po kailangan itanong yun. Alam niyo bakit? Siya po nagbigay nun eh. Ang tatanong po ng Panginoon, naging tapat ka ba doon sa pinagkatiwala ko sa iyo? Alam niyo kung bakit? Listen to this carefully. Faithfulness, yung pagiging tapat, dependable and available sa Panginoon, it is our responsibility. Yung gusto natin, yung fruitfulness, hindi mo responsibilidad yan. It is a responsibility. It is the responsibility of God. Pero tandaan po natin, God blesses those who will be found faithful and wise. Ako po may sabi nun, Bible verse po natin na sinabi nun, Luke chapter 12 verse 44. When we are faithful, stewards of little things, God can entrust us with much. The path, or the doorway, or the gate for us to increase, alam niyo po kung ano? Always passes through the road of faithful obedience. It is a simple principle and a simple path. The fastest way to go from point A to point B is a straight line. And the fastest way for us to understand and for us to experience the fruit and the blessing of the Lord, it is about faithful obedience sa Panginoon. So as I end the message ngayong pong umagang ito,
Please ask this question. Sarili po natin. While every heads are bowed and every eyes are closed. Lord, naging faithful po ba ako dun sa pinagkatiwala niyo sa akin? Lord, salamat po, naintindihan ko the principle of stewardship. Sa iyo po pala lahat ito, Lord. No? Salamat po, Lord. Salamat po, pinagkatiwalaan niyo po ako. Bakit po? Sino po ba naman ako? Para pagkatiwalaan niyo nito. Marami po pwedeng pagkatiwalaan eh. Lord, in the principle of stewardship, pwede niyo pong ipagkatiwala ito sa iba. Pero salamat po, dahil pinagkatiwalaan niyo ako, isang taong makasalanan, isang taong ordinaryo, pinagkatiwalaan mo ng mga bagay na ito. Pinagkatiwalaan mo ng time, pinagkatiwalaan mo ng talento, pinagkatiwalaan mo ng treasures and even testimonies. Who am I, Lord God? And for me to ask that question, binuksan mo sa isipan ko, Panginoon, how privileged I am. Kung paano ako pinagpala. Kung tingin mo hindi ka pinagpala ng Panginoon, Lord, mukha naman ako hindi pinagpala eh. Kaya tingin mo hindi ka pinagpala because you tend to compare to others. Pag mo i-compare sarili mo sa iba, magkaiba kayo ng journey. We are all unique beings. Iba pangungusap sa atin ng Panginoon. Iba-iba ang paggalaw ng Panginoon sa atin ng Panginoon. Costume fit sa atin ang paggalaw ng Panginoon. Specific. Don't compare. Huwag mo ikukumpara yung sarili mo. Sabi sa Panginoon, Lord, have I been faithful of little things? Then we start to evaluate. Kaya po pala hindi na ako nag-i-improve ang buhay ko. Kaya po pala hanggang ngayon, ito pa rin ako. Kaya po pala hanggang ngayon, ito pa rin ang aking ginagawa. Because hanggang dito lang yung faithfulness ko. Hindi na nag-improve, Lord God. Kasi po pala hindi niyo ako natagpo ang faithful. Hindi niyo po ako natagpo ang dependable. Hindi niyo po ako natagpo ang reliable. Kaya po pala hindi niyo ako pinagkakatiwalaan. Kasi wala akong wisdom eh. Hindi nagiging tama ang mga desisyon ko. Nagiging impulsive ako. Bumabagsak ako sa kasalanan. Kasi I lack wisdom that comes from you. I always listen to the word every Sunday. Diba? Nakikinig ako ng salita. Pero hindi ko na i-apply sa buhay ko. Kaya po pala hindi na nag-elevate yung faith ko. Kaya po pala hanggang ngayon, ito pa rin pinagkakatiwala ko sa akin. Kaya pala Lord, hanggang dito lang ang posisyon na pinagkakatiwala. Kasi nandyan lang ako. Hindi ako faithful. Lord, I want to experience more. Gusto kong pagkatiwalaan mo ko ng mas marami pa. Gusto ko rin ma-experience mas marami pa. I want bigger things. But before ma-experience ko yung mga bagay na pagkakataon sa malaki, turuan niyo po muna ako maging faithful at maging wise doon sa little things sa pinagkatiwala ko sa akin. And I tell you, no, I don't tell you. The Lord tells you, if you have been faithful with little things, if you have been wise in managing those little things sa pinagkatiwalaan ng Panginoon sa inyo, ang sabi ng Panginoon, He will make you stewards of greater things. Pagkakatiwalaan ka niya ng mas malaki. You need to remember this principle. To whom much is given, much is required. Kapag malaki ang pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, mas malaki ang expectation ni Lord. Kung magaling ka at hindi mo ginagamit, mas malaki ang expectation po sa atin. But we are not in that perspective. We are in the perspective of being faithful. Everybody wants fruit. Lord, I want to be a testimony speaker next year. Yung fruit of first fruit, alam niyo ba kung bakit nagkakaroon fruit of first fruit testimony speaker? The blessing of being blessed by the Lord. Yung bunga
Kung bakit sila nakapag-testify nung in-honor po nila ang Panginoon. Because every testimony here, one way or the other, became good stewards of what the Lord has entrusted them. So gusto ko rin ma-experience yan. If we want to experience being entrusted by the Lord of greater things, we are to be found faithful stewards. Tandaan po natin, I will end with this. Hindi po pwede mauna sa perspektibo ng Panginoon ang fruitfulness beyond or after faithfulness. Lord, sasabihin ng Panginoon, ito muna yung blessing ha. Diba? Tsaka ka maging faithful. Baliktad kasi tayo eh. Lord, bless mo muna ako. Bago ko gawin sa'yo ito. Bago ko maglingkod sa'yo, i-promote mo muna sa trabaho. Hindi po mangyayari po yun. Ako na po nagsasabi sa inyo. Because in the perspective of the Lord, it is always stewardship. Gusto na pa yun, makita ka munang faithful ka. Kasi kapag ka faithful ka, that means karapat dapat ng pagkatiwalaan. The question, dapat ba tayo pagkatiwalaan pa yung greater things? Everybody wants to be blessed by the Lord of much. Kaya doon lang tayo lagi sa gusto natin blessing much. We forgot the principle on how to be blessed by the Lord. Sana po, hindi lang po natin natutunan yung principle of stewardship and cheerful giving month. Kung hindi ma-experience natin the greater blessing, the surpassing blessing of the Lord. Kasi po, ang pagpapala ng Panginoon is immeasurable. Hindi po pwedeng sukatin ang kamay. Hindi po pwedeng sukatin ang metro. Hindi po pwedeng sukatin ang kilometro o milya-milya. Because the blessing of the Lord is immeasurable. Ganon ang kapasidad ng Panginoon. Hindi po natin kayang arukin. Pero, isa lang ang requirement ng Panginoon. Faithful obedience sa Panginoon. And my prayer to each and every members of IBC Manila, and even this is also my prayer to myself and to my family. Lord, ang panalangin ko po na kung darating ka sa mundong ito para dagitin ang mga anak mo, isa po ako sa mga tao na lingkod mo, na habang lingkod mo na naglilingkod sa iyo ng tapat, na kahit hindi linggo, na makita mo akong nagtatapat sa iyo sa mga bagay na pinagkakatiwala mo. Whether trabaho yan, whether yan ay pananalapi, whether yan ay talento, whether yan ay pamilya, makitaan niyo po akong tapat, Panginoon, sa iyo. Na ang desire sa buhay ko ay walang iba kung hindi bigyan ng papuri ang iyong pangalan at hindi iangat ang aming sarili. Bakit? Kayo lamang po, Panginoon. Sa iyo lamang lahat ng bagay. Sa iyo nang galing ang lahat at sa iyo rin po babalik ang lahat. Tumayo po tayo. Panginoon, aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa malanyang pagkilos ng iyong Banal na Espiritu. Yung totoo po, Panginoon, mabigat po ang prinsipyo ng stewardship. But it is an exciting topic, Panginoon, na itakel. Because if we understand clearly, Panginoon, yung prinsipyo na ito, we will also experience your blessings clearly, Panginoon. If we applied it in our life and we apply it faithfully in our life, Panginoon, we will experience how faithful you are to us, our God. Dahil ang pangako mo, Panginoon, kailanman hindi napapako. And every principle in the Scripture that is being followed, Panginoon, is always followed by the fruitfulness, Panginoon. All you want for us, Panginoon, is for us to be found faithful. Lord, I pray that you will bestow, Panginoon, your blessing upon each and every one of us. Especially, Panginoon, bestow your encouragement, Panginoon, sa amin, exhortation, Panginoon, na kami, Panginoon, ay hamunin mo maging tapat sa iyo, Panginoon, at magtatapat sa iyo, Panginoon, sa mga bagay, maliit man o malaki, Panginoon. At Panginoon, maliban sa magpapalang aming na-excited na ina-anticipate, Panginoon, hindi yun ang tingnan namin. Kundi ang tingnan namin, Panginoon, kung bakit kami nagtatapat sa iyo, Panginoon, is because we want not to build our names, but to glorify your name, Lord God. And Lord, bestow your blessing upon each and every one of us, Lord God, this morning. May the blessing of the Lord, Panginoon, shines upon us, Panginoon. That we will go out of this church, Panginoon, being good stewards
and apply the principle you've taught us, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Are you blessed? I hope I'm blessed. Ngayon po, we will be giving our tithes and offering to the Lord.